Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Diba? Kasi kung makikita nyo, same template, same component. Parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH. Diba usually, ang sistema, pag na-appoint ka sa isang bagong pwesto, you call your staff, di ba? You call your people, and you introduce yourself na parang, ako na yung mamumuno netong pagpapatayo ng Senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa yun. Wala pang ganon. It's more than a month. Hindi niya pakilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung consultants na hinire. So, wala pa siyang ginagawang ganon. So, kung ganon yung action niya, di ba pwedeng sa malikot na isip, pwede mong isipin, ano pa talagang intensyon niya? Di ba? Kasi, bakit kailangan magpatawag ng hearing kaagad? I saw a copy of the letter Yung letter niya sa DPWH, parang June 18. So ilang araw, di ba ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin? Technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, nandun lang yun sa Senate building. And as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data na sa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. So far, parang wala pang ganong transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa niya ako kinakausap. Ma'am, so you think hindi kailangan yung hearing? Sa akin? May pwede namang di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing, pinakilala niya muna yung sarili niya, tinanong niya yung mga tao, ikaw, director from DPWH, anong function mo dun sa building? Ikaw, ano yung trabaho mo? Hindi niya pa ginagawa yun. So, going back to my experience nung kailan ba nag-umpisa yun? Mga 2015? Na ginamit niya yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati Taguig issue. So, pwedeng mangyari yan. Di ba yung parang same senator, there's a building, and there's a hearing. Di ba? So, kumbaga may tatlong component na Are you not bothered, ma'am? Hindi ka doon sa possibility na yun? Nakaka is bakit kailangan mo gibain yung institusyon just because may ganong Makati Taguig issue. Si former SP Subiri, wala bang plano na mag-intervene para at least the mere fact na under his leadership naman po kayo na muno as Committee on Accounts, wala ba siyang effort na at least kausapin na nga talaga kayo ni Senator Alan Cayetano, kaya ni SP Cheese? I don't know din kung makikinig sa kanya. Di ba? Tinanggal nga nila Ang alam ko, dapat pinatawag niya yung staff ko this afternoon for a meeting. Sana pupuntahan ko na siya sa kwarto niya dahil pareho naman kami nandito sa Senate building para makapag-usap. Or sayang, kahapon nagkasalisi din kami. Di sana makausap ko na silang dalawa dahil magkasama pala silang dalawa dun sa hallway kahapon. So ma'am, wala kayong line of communication ni Senator Alan? Pag ba tinitext nyo, sumasagot or? Tinitext? Hindi ko nga alam kung may number ako niya. Hindi nga kasi nga, di ba, parang syempre, kumbaga, as the new chairperson, yung,
ayoko naman na pangunahan siya. 'Di ba? Kasi 'di ba parang alam naman na I have to wait kung kailan niya ako gustong kausapin. Or gusto niya ba talaga ako kausapin? Kasi baka ayaw naman talaga niya ako kausapin. Pero ma'am, confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular doon sa construction ng new Senate building? Basta the documents are there, the transcripts are there, di ba? Malalaman nila na pag may mali, yung contractor talagang, katulad doon nabanggit ni Senping, di ba? Merong isang billing doon na pinahold ko kasi nga kina-question ko kung ano yung sinisingil for the building. For the building. So talagang, kumbaga, iningatan natin yung pagpapatayo ng building kasi nga, yun din yung bilen sa akin ni Senator Ping bago siya umalis at nung tinurn over niya sa akin na kailangan itong building na to magawa ng tama, iconic, it's a legacy building. And the only way we can do that kung walang mga ganong irregularities. Ma'am, kahapon inassure ni former Senate President Mig Zubiri na walang irregularity yung project. Also si SP Chis Escudero mentioned that na wala naman silang binabanggit na allegation ng irregularity. Kaya nagtataka din daw siya bakit may mga ganong reaction. Yung ibang, binanggit niya, yung mga ibang tao. Do you think this, although sinabi nila na walang irregularity, is this a case of the Senate washing its dirty linen in public kung itutuloy yung hearing tomorrow nang hindi pa nag-uusap in private yung mga senators regarding this matter? Kasi nga, di ba, parang ngayon, naisip ko parang ito bang building nagagamit lang kasi meron kaming political issue. Di ba? Which, nakakalungkot. Nung una, ayoko maniwala Pero habang tumatagal, parang doon tumutumbok na nagagamit lang yung Senate building for his issue. Di ba? At saka, sasagutin ko lang yung sinasabi mo na parang there's no allegations. Irregularity, sinasabi. Parang the way they frame their answer, hindi ganun yung dumadating. And marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building. Kaya hindi totoo na I am being defensive. Diba? Ang masakit, patalikod niya kaming sinasaksak. At the very beginning, nag-present ako dun sa lounge para ipakita yung design, yung interior. And then after that, nagbigay ako ng instruction sa staff ko na isa-isahin niyo yung mga senador, tapos kung gusto nila magpa one-on-one briefing. Na in fact, si Senator Bong, nag-briefing sila. Sa office ni Senator ni SP Chis, nung hindi pa siya SP, nag-briefing na din yung staff ko dun sa staff nila na they can ask anything about the building, whether it's cost, design, timeline. Ang nakakalungkot kasi yung bagong chairperson ng committee, as usual, absent na naman siya. So hindi siya nag-attend nung briefing ko. Diba? Which hindi ko naman kasalanan. And di ba babalikan ko, magti 3 years na kaming nakaupo. Diba? Bakit ngayon? And it's not as if hindi ko pinag-uusapan yung building. Diba? Sa inyo nga, 2 beses na akong nag-briefing sa inyo. Diba? What more pa sa kanila na, diba, dapat noon pa lang, they actively participated already. Di sana hindi na-delay ngayon yung project. Dahil ang concern ko ngayon, concerned sila sa cost. Talaga ako, mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na na-delay, hindi naman bumababa presyo ng materyales ng construction, di ba? Yung dollar, magkano na? Yung gasolina, magkano na? So lahat yan, mag-a-add on yan dun sa cost nung construction. Kaya nga, there's a need to do it fast kasi isa yun dun sa way para makatipid dun sa construction.